salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan mga kabunyog, live tayo habang tayo nasa biyahe, no? Ito na nga po mga kabunyog, Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Kasama natin si Kabunyog Edwin, no? Bati ka Kabunyog Edwin. Musta kayo dyan? Dalawang Edwin, tsaka yung nagdodrive. Mga ampopoging kabunyog dito, no? Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, pinailan na po ng impeachment itong si Sara Duterte. Pinailan na po ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives. Ano bang implication nito, no? Nagbibigay lang tayo ng konting reaksyon. Ngayon, matindi po yung mga reklamo kay Sara Duterte at talagang sinasabi nga natin, aabot po talaga sa lahat po ng mga katarantaduhan at mga anomalya po na nabuking sa Office of the Vice President at sa Department of Education, kung saan dati pong secretary si Sara Duterte. Sa dami po ng mga anomalya na talagang mahirap na pong i-deny, mahirap nang itanggi kasi booking na, peking resibo, daang confidential fund, mga expenses po na hindi may paliwanag, mga pangalang Mary Grace Piatos. Nakita mo ba Kabunyog Edwin yung mga pangalan dun sa resibo? Talaga pong sabi natin binalasubas po eh. Ginawa pong kenko yung resibo na para bang piso-piso lang ang pera ng bayan. May pangalan po dun, Nova. Hindi po yun joke ha. Mary Grace Piatos, may Nova, may Uwishi. Mga pangalan po ng chichirya. Kasi itong mga staff ni Sara Duterte, utak chichirya. Utak restaurant din. Utak ano ba to? Ngayon, ganito po yan mga kabunyog. Ano ang pananaw natin sa impeachment ni Sara? Si Sara Duterte ba ay ini-impeach? Pinailan po siya ng impeachment complaint ng Magdalo, ng Akbayan, ng mamamayang liberal, ng simbahan. Nandiyan po sila Father Flavi, yung tumutulong sa mga EGK victim families, sila Father Flavi, sila Father Robert Reyes nandun, no? Iba't ibang sektor po ang nag-file, kasama po yung biktima po ng EGK, yung tito ni Kiang De Los Santos, nag-file din po ng impeachment. Ngayon, ano ang pananaw natin dito? Bakit nai-impeach si Sara? Kasi ang pinalalabas ng mga Duterte, mga kabunyog, mga kababayan, na si Sara Duterte ay ini-impeach dahil sa away nila sa politika ni Marcos at ni Romualdez. So ganun lang ang pinalilitaw ni Sara Duterte ng kampo ng mga Duterte, na sila'y ginigipit. Kaya itong impeachment ay parte ng panggigipit sa mga Duterte. Ngayon, totoo po ba yan? I think hindi po yan na absolutely true. Ano lang yan? Kung meron man political political rift o political quarrel, sabihin natin talagang boljakan ng Marcos Duterte, sa ating pong pananaw, it does not matter. Sapagkat kaya ini-impeach naman talaga si Sara Duterte dahil sa kanyang anomalya na ginawa, hindi dahil sa away politika. Labas tayo sa away ng politika eh. Kaya ka ini-impeach Sara Duterte ay dahil sa mga anomalyang ginawa mo, lalo na sa confidential fund. Lalo na po doon sa usapin po ng pera ng bayan na hindi may paliwanag. Daang-daang milyon na pera ng bayan ang nawawala, hindi may paliwanag. Bukod po dyan, yung kanyang mga pahayag, mga mababagsik at mga malalagim na pahayag, yung pagpabanta ng pagpatay ng tao
sa presidente ng Pilipinas, kay Lisa Marcos Araneta, kay Lisa Araneta, kay Martin Romualdez. So nagbanta siya ng pagpatay. So ibig sabihin, yung mga grounds for impeachment ay nandyan po. Hindi po yun pwedeng itanggi na ang sasabihin lang ng mga Duterte, kaya pinailan ng impeachment si Sara dahil ginigipit sa politika. Hindi, kahit namang kaaway mo sa politika, kung wala namang makitang butas sa'yo, kung wala namang makitang butas sa'yo, hindi ka rin mapapailan ng impeachment. In this case po, kaya napailan siya ng impeachment dahil sa kanyang anomalya. Wala nang iba pa. Yung mga politika nila Romualdez, nila Marcos, sa kanila yan Dahil kung wala kang ginawang kabulastugan, kung wala kang ginawang pagnanakaw, katarantaduhan, at wala namang ebidensyang matitibay at mabibigat na ebidensya na nabulgar, mga pekeng resibo, hindi ka sana mai-impeach. Kasi marami naman magkakaaway sa politika kung wala ka naman talagang kasalanan, so anong rason para impeach ka, di ba? Yun lang po yun, mga kabunyog, mga kababayan. So, ito ay hindi produkto ng away politika lamang, kundi ito ay produkto ng mismong katarantaduhan na ginawa ni Sara Duterte. At tayo, talagang marapat lamang na impeach ka na dahil unang-una, wala na siyang integridad, wala na siyang kredibilidad. At ang pinakamatindi po rito, kahit po yung katinoan ng kanyang pag-iisip, yung estado ng kanyang mental health, yung kanyang isip, mahirap naman na ang Vice President ay siraulo pala, di ba? Kasi anumang mangyari sa presidente, Vice President po ang papalit. Pagka ganyan ang mental state, na may sinabi pa siya noon na ini-imagine niyang pupugutan niya ng ulo si Marcos. Isipin niyo yung mga statement o mga DDS, mga Dutards. Yung ba'y sinasabi ba yun ng matinong tao? Di ba? Hindi yan sinasabi ng matinong opisyal ng gobyerno Pupugutan ng ulo si Marcos, ano pa ba yung sinasabi? Ipapahukay ang bangkay, di ba? Mga out of this world. Ipapahukay ang bangkay, itatapon sa West Philippine Sea. Di ba? Hindi karaniwan Ang yung huli nga ay pag siya ay namatay ay meron na daw siyang meron na daw po siyang kinausap na tao na papatay dito kay Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez. Di ba? So yun, abangan natin na susunod na kabanata. Ano sa pananaw natin, mga kabunyog? Sa tingin ninyo, meron bang bilang ang House of Representatives? Tingin ko po meron. Kaya lang kung sa mga natitirang session days ng Kongreso, kung aabot ba yan na maitransmit sa Senado, remains to be seen. Pero ang tingin ko, meron pong nagagather po yan ng support. Yung impeachment na yan na ipinail kanina, matindi po yan. Ang tindi ng political implication yan sa ating bansa, sa politika talaga. Dahil kapag natuloy po yan at na-endorse yan ng House of Representatives, magkakaroon po ng impeachment trial at ang Senado po ang uupo na impeachment court. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, after EDSA, 4 pa lang po ang na-impeach sa Kongreso. Si Joseph Estrada, na i-transmit sa Senado, nagkaroon ng impeachment trial, si ERAP, pero na-abort po yung impeachment trial, nauwi po sa EDSA 2. Tama ba? EDSA 2. Pangalawa naman po na-impeach dyan si Ombudsman Merceditas Gutierrez, pero eventually nag-resign, alam ko. Si Renato Corona, na-impeach din po at na-convict po ng Senado, si Renato Corona, dating Chief Justice po. At ngayon naman po, ang pinakahuli, itong si Andres Bautista ng COMELEC na nung na-impeach ay nag-resign na lang. Kasi syempre kahihiyan yan. Bakit po kahihiyan? Kung aabot sa Senado ang trial, katakot-takot po ang mabubulgar dyan. Parang yung nangyari po kay ERAP tsaka Renato Corona. So kung si Sara Duterte may kahihiyan pa, sa tingin natin wala, magre-resign na lang siya kaysa mabulgar siya ng mabulgar. Ganun po ang political implication niyan, At makikita yan ng taong bayan.
regardless kung ang mga senador ay boboto sa kanya, to convict her o pawalang sala siya, di ba mga kabunyog, mga kababayan? Oh. Lumampas tayo. O, sabi ni Maki Medina, yan. Kaya ano yan, abangan natin. Pero matindi po yan. Hindi po ito galaw ng ano ba? Kasi Akbayan, Magdalo, mamamayang liberal, mga religious sector, mga biktima ng EJK. So hindi naman pwedeng masabing ang impeachment complaint ay galing sa kampo ni Romualdez. Dahil maliwanag naman itong Akbayan Party List. Itong si Congressman Sendanya, di ba? Si Percy Sendanya, itong si Laila de Lima, itong si dating Senador Trillanes, sila Padre Robert Reyes. Hindi naman po yan hawak ni Martin Romualdez o hawak sila ni Bongbong Marcos eh. So hindi pwedeng sasabihin na itong impeachment na ito ay pakana lang ng politika ni Marcos laban sa mga Duterte. Hindi po ito away politika between Marcos and Duterte. Tungkol ito sa katotohanan at katarungan para sa bayan. Yung managot ang dapat managot. So, yun yung makikita talaga natin. Kung ang nagfile lang sana ng impeachment dyan, taga Quadcom. Halimbawa, sila Dan Fernandez o sila Congressman na Ace Barber, sila Paduano o sila Congressman yung sa Manila, sila si Joel Chua, sila Abante, sila Dong Gonzales ng Pampanga, yung mga nasa Quadcom, sila Luistro, pwede pang sabihin na ay talagang ang nasa likod niyan si Marcos o si Romualdez kasi mga tao niya yung mga congressman na yan, or at least aliado niya. Di ba? Kung yung mga taga Quadcom yung nag-file ng impeachment. Pero hindi po eh. Ang nag-file ng impeachment ay totoong oposisyon. Si Akbayan, yung Magdalo, di ba? Yung si Laila de Lima, sila Padre Robert Reyes, yung biktima ng EJK, mismong biktima po. So hindi po yan tungkol sa politika na para lamang gipitin si Sara Duterte at paboran ang Marcos. Hindi po ganun yon. Hindi po ganun yon na parang kailangan kumakampi kay Marcos kasi laban kay Duterte. Hindi ganun yon. Ang kinakampihan natin dito, yung bayan, yung katotohanan, yung katarungan, yung batas, yung pangangalaga sa pera ng bayan, na dapat yung mga magnanakaw makulong, matanggal sa pwesto. Yun eh. Yung kabutihan, yung interes ng bayan, ang pinakarason ng impeachment, hindi away politika ng Marcos at Duterte. Napakaliwanag po niya. Di ba mga kabunyog? Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga Duterte, inaapi lang sila dahil sa politika. Away nila yan. Pero sa atin, katotohanan, katarungan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Danilo Katigas, nanonood po, Outsara, sabi, Landuyu, wasting time for impeachment. Hindi naman masabing wasting time yan eh. Kasi, ano nga yan eh, hindi natin tinotolerate yung gumagawa ng kamalian. At yan yung naayon sa batas eh. Nakalagay naman yan sa Constitution. Diba? Kumbaga, paano ba natin tatanggalin ng isang kagaya ni Sara Duterte? May binigay na paraan ng ating konstitusyon. Yan yung impeachment, diba? Which is, kapangyarihan po yan talaga ng Kongreso at ng Senado. Diba? Lerms Bese, nanonood, Marina Quiñones, no? Kaya nga, may bearing ba yung sinabi ni Marcos na ayaw niyang mapa-impeach? May bearing yun sa ibang congressman, pero sabihin po natin, may mga congressman talagang gusto rin ipa-impeach si Sara Duterte. Ganun lang yon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon madidiktahan ng presidente yung pananaw ng ibang mga congressman, di ba? Or pwede ding basically rin yan, kumbaga parang sa ibabaw, sa harap, ayaw ni Marcos, pero yung mga taga-suporta ni Martin Romualdez ay talagang po sila, suportado nila yung impeachment, di ba? Ganun lang yon. So Sir Jimmy De Vera, nanonood, yun po ang ating analysis dyan, mga kabunyog, mga kababayan, tama lang yan, sabi ni June Bondok, di ba? Salamat po Ibs Rotor, mabuhay po kayo Sir Kulex, Rolando de la Cruz ay salamat.
O di ba? Kaya nga laging hinihiling ng mga DDS, sige nga, impeach nyo nga. O, ayan na. O, dinadaan na natin sa proseso. Kasi sabi nila, ang Quadcom daw, hindi daw korte. O, this time, ang impeachment court ay isang quasi-judicial body. Di ba? Mga DDS, anong ibig sabihin nun? Hindi man siya judicial body, pero ito ay masasabing quasi-judicial body. Malahuko. O, di ba? Total, sinasabi ng mga DDS, ihablan nyo na, pailan nyo. O, yan na. Yung wish po ng mga DDS ay nandyan na. Di ba? Nandyan na ngayon. Ngayon, susulong ba yan? Malamang po yan na talagang wala na. Talagang nasa kamunoy na si Sara Duterte. At napakabigat po ng mga ebidensya laban sa kanya. No, lalo na yung mga peking resibo. Matindi po talaga ang mga grounds for impeachment na tingin natin ay matibay ang mga ebidensya. No, nasa Senado na lang yan kung i-convict ng Senado o hindi. Ang rule lang naman ng House is i-transmit yung impeachment complaint kasi marami pa naman proseso sa House of Representatives para madala yan sa Senado for an impeachment trial. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Again, sa kasaysayan ng Pilipinas, after EDSA, 4 lang ang na-impeach ng Kongreso. Si Erap, si Renato Corona, Chief Justice, si Mercedes Gutierrez ng Ombudsman, at si Andres Bautista ng COMELEC. I think yung dalawa doon nag-resign na lang. Si Renato Corona yung na-convict talaga ng Senado, pinagbotohan talaga yan. At yung kay Erap na-abort po yung impeachment na nauwi sa EDSA 2. So baka kay Sara pwede mag-resign na lang siya o magwala o tuluyan ng mabaliw si Sara. Hindi natin alam ang ewan ko kung magrarally ang mga DDS kung mapupuno nila ang EDSA. Ha? Tignan natin kung mapupuno ng mga DDS ang EDSA kapag gumulong na ang impeachment complaint sa House of Representatives, which is nagsimula na nga. No, di ba? Nagsimula na kasi pinail na yung impeachment complaint. Ano? Kumbaga, sinimulan na, di ba? O yan, magkakaalaman ngayon, di ba? So hanggang dito na lang ating vlog. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.